Yari na, heto na, mabubulgar na. Marami ang magugulat dito na booking na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! May pinaiyak na naman si Inday Sara dahil nung araw ng kagitingan nung Huwebes, kahapon po yan kasi Biyernes ngayon eh. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Boss Dada. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Boss Dada. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Boss Dada. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga idol natin yan. At isa din dyan, si ating idol na si Boss Dada. Ipagpatuloy natin. Sabado na. Kasi nung Huwebes, araw ng kagitingan, Day of Valor, si Inday Sara ay bumalik ng Davao para pasinayaan yung isang mahalagang okasyon sa bayang Pilipinas dahil kine-commemorate yung tapang ng mga mga ninuno natin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa mga Kastila, yan. So nandiyan dyan si Inday Sara para pasinayaan yan at nakita niyo naman presko. Nakita niyo yung energy secretary natin si Roque, mukha ng merong 50 apo. Biglang nagsitandaan yung mga cabinet secretary ni Bongbong. Hirap kasi maging cabinet secretary ka tapos walang direksyon. Ang hirap nga niya, nakikita natin sila di ba? Imbis na si VP Sara yung nai-stress sa mga nangyayari, nakikita natin mas nai-stress yung mga tao na ayaw sa kanya. Diba? Mas nai-stress. Gaya ng mga doon sa gabinete ni di ba? Kitang-kita natin parang stress sila sa mga nangyayari sa buhay nila ngayon. Pero nakikita naman natin yung kampo ni VP Sara is nakikita natin hindi stress, fresh na fresh, di ba? Hirap na kaya nagmumukhang tanga yan sila Roque at kung sino-sino pa. Kahit yan si Gatchal yan, kaya nagmumukhang tanga rin sa kanyang pagbibigay ng ayuda. Kasi wala naman talagang direksyon, wala namang binibigay na utos yung presidente. Bahala sila sa buhay nila, kanya-kanya. Kaya labo-labo. O kita naman ng Inday Sara natin. Lahat bumabanat dyan. Bumabanat ng mga senador, mga congressman, mga makakaliwa, lahat. Pero kitang-kita nyo naman presko, di ba? Unbothered. Ayan. Kaya pakinggan natin. Yun ang maganda kay VP Sara nadadala niya lahat yan. Nadadala niya ng maayos. Hindi niya pinoproblema. Kumbaga, hindi siya nai-stress. So, bakit naman i-stressin niya yung mga sarili niya? Yung mga sarili niya, parang ang dami niya. Bakit na i-stressin yung sarili niya kung alam niya naman na walang katotohanan lahat ng mga pinaparatang sa kanya? Yun. Diba? Kasi kung ikaw totoo lahat ang pinaparatang sa'yo, sigurado mai-stress ka. Pero syempre, si BP Sara, hindi siya nai-stress kasi alam niya namang hindi totoo. At handa naman siyang harapin. Yung taong handang harapin, yung lahat-lahat ng pinaparatang sa iyo, siguradong wala kang tinatago. Wala kang ginagawang baho. Kasi handa mong harapin Ganyan yung ginagawa ni BP Sara. Tapos yung mga taong nagkakaso sa kanya, yung mga taong galit sa kanya, na gusto siyang pabagsakin, sila yung mga taong hindi handang humarap. Diba? Hindi handang humarap sa katotohanan na si BP Sara ay posibilidad na maging presidente. Natatakot sila. Natatakot silang harapin ang katotohanan. Diba? Kaya patuloy yung paninirang ginagawa nila para bumagsak ang isang Sara Duterte at matanggal sa posisyon at hindi na makatakbo ng posisyon sa gobyerno. Na buong akala naman nila ay tama. Diba? Kaya nga lagi nating sinasabi, matatanggal nyo si BP Sara. Yes! Kung sakasakali. Kung buenasing kayo. Pero sa totoo lang, merong makakapalit yan. Hindi magiging ganyang karelax yan kung hindi sila kumpiyansa sa magiging kapalit ni BP Sara. Uulitin ko uli ang paalala. Kung mai-impeach sila si BP Sara ngayon, once na maging presidente ang manok nila BP Sara, yung impeachment ni BP Sara, mawawala na ng bisa yan. Hello.
yung kanyang yung kanyang mga pang-uurat, ang galing talaga nito ni Inday Sara. Minsan nang magsalita, bumubula ang bibig ng mga taga Malacanang. Nagbigay lang siya ng mga ilang salita patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas, nagsipag-iyakan na sila. O Inday, ano ba masasabi mo dito sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Panoorin natin 'tong mga bossing at sabay-sabay nating tawanan. Etong mga bumubula ang bibig ngayon ng mga tagapagtanggol ng pinakatangang presidente sa buong mundo. Kasi ayan naman yung gusto nila eh. Si VP Sara ang gusto nila magsalita. Magsalita ka, wala ka sinasabi, 'di ba? Ginaganyan siya lalo na si Auntie Claire. 'Di ba? Ayaw niya sagutin yung mga ganyan-ganyan, 'di ba? Pag si VP Sara sumagot, mali na siya. Pupulaan siya kung ano-ano sasabihin sa kanya. Pag hindi siya sumagot, kung ano-ano rin pinagsasasabi sa kanya. Hindi pong hindi alam ni VP Sara kung saan siya lalagay. Kaya kung sa kanya, huwag niya lang pansinin yung mga taong. Sadly, the state of the nation has failed the Filipino soldier. Kung nakikita nyo, there is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Ma'am, with regards sa itong araw ng kagitingan, how crucial it is, ma'am, nga taliwala sa kadugay na sa panahon, ma'am, nung sakripisyo itong mga war veteran that we will continue to remember their sacrifice. Yan, nagsalita si Inday Sara dahil ang pinag-uusapan dito yung katapangan ng mga war veteran. So, saan nangyayari ngayon sa bayan natin Pilipinas? Sa tingin ba ninyo, yung mga sakripisyo nung mga namatay na mga lumaban sa katiwalian, lumaban sa mga mananakop, lumaban sa mga Hapon, sa mga Amerikano nung panahon na sinasakop tayo, sa tingin ba ninyo, saan nangyayari ngayon? Yung mga namatay, nagsakripisyo ng buhay, sa tingin nyo masaya sila? O, yung mga buhay ngayon na nandiyan pa, sa tingin nyo masaya sila sa nangyayari sa atin? Di ba? Tingnan mo, yung mga nanakop sa atin, yung mga bumalahura sa atin, sumakop sa bayang Pilipinas, yun ang kinakampihan natin ngayon. Amerikano, di ba? Mga Hapon. Although yung Hapon, wala naman silang interest sa Pilipinas, pero mainly yung mga Amerikano. Interest ng mga Amerikano. Samantalang ang daming pinatay ng mga Amerikano nung panahon, ang daming mga Pilipino ang pinatay ng mga yan, hindi ba? Ang galing-galing. Isa na dyan, yung bayani natin na si Macario Sakay, di ba? Di ba yung istorya nun talagang parang inimbitahan lang siya. Kasi si Sakay talaga siya yung parang pinakahuli ata nun pinakahuling nahuli sa mga bayani natin. Kasi hindi nila mahuli si Macario Sakay. Hindi nila mahuli ng mga panahon na yun. So para mapababa nila ng pinagtataguan ni Sakay, is binigyan siya ng kung ano-ano ng mga Amerikano na pangako. Diba? Ganun yung sa istorya napanood ko Binigyan siya ng kung ano-anong pangako. So, bumaba naman, bilang tiwala ni Sakay, bumaba naman siya sa, nakipag-usap siya sa mga Amerikano. Bumaba siya doon sa pinagtataguan niya. Pero hindi alam ni Sakay na yung pagbaba niyang yun, ay tatraidorin siya, diba? Isa yun sa istorya na nangyari nung panahon ng Amerikano. Ako naman, di ko naman inaano masyado yung Amerikano dahil syempre kaibigan na, pero kaibigan na ewan, di ba? Kasi sa totoo lang talaga, yung sa Amerika, nagkakaroon sila ng mga problema. Kasi parang depende rin naman sa pinuno nila Kasi ibang mga pinaging pinuno naman nila, hindi naman masyadong nadadama yung mga kaalyado nilang bansa, di ba? Ang nangyayari kasi minsan kapag nagkakaroon sila ng malaking problema, gera, ganyan, may posibilidad kasing madama yung mga kaalyado nilang bansa. Lagi na lang parang tayo, siyempre Pilipinas, tayo ang isa talaga sa pinakakadikit nila, no? Kadikit natin sila, pero ewan ko kung tayo kadikit nila. Minsan pati tayo madadamay diyan, 'di ba? Hindi naman natin naaway, pero buti hindi tayo nakikisali diyan. Diba? Taka hindi naman tayo dapat makisali sa away niyan. Sila lang kaya na nila yan Diba? Lagi nila sila parang nasasangkot sa mga ganyan, gulo, sa ganyan. Nakakatakot kasi. Nakakatakot na tayo siguro yung kaibigan lang pwede na sana pero yung didikit tayo ng 100% parang napakahirap. Kailangan utak lang ang gamitin natin para hindi tayo madamay. Kaya nga buti nga yung Iran, no? Kahit papaano, mabait sa atin dahil pumayag sila na mga barko natin ay makapasok, dumaan sa lugar nila. Diba? Para makaangkat tayo ng mga langis. Diba? Kahit papaano, hindi nila tinignan na, Pilipinas, kaalyado ng Amerika yan. Dapat hindi. Yung Iran is nilabas pa rin tayo sa usapan. Kaya
kahit papaano nakita natin na ang Pilipinas talagang hindi sila totally na damay kayo dyan. Yun ang maganda ron. Pero isa kaya wag naman tayo masyadong magdidikit. Okay na yung mas maganda kayo kaibigan natin lahat ng bansa eh. No, hindi lang tayo namimili ng bansa, 'di ba? Kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng Russia, kaibigan natin ng Amerika, lahat. 'Di ba? Para wala tayong hindi tayo sumabit sa mga gulo-gulo. Kung sakaling sila magkagulo, di wala, labas tayo. Siyempre, kaibigan natin sila labas tayo dyan. Problema dito, di ba, may mga base yung Amerikano dito sa atin. Di ba? Yun ang problema. Di ba? Pero hindi naman siguro. Ni Pangulong Duterte kasi hindi niya nakalimutan yung mga krimen na ginawa ng Amerika sa bayang Pilipinas. Meron silang ninakaw ng mga kampana sa atin, Balanggi Gabel. Grabe daw yun. Yung pagkuha nila doon sa Balanggi Gabel na yun, ang dami daw nilang minasakir na kung saan nandiyan yung mga kampana na yan, yung mga tao dyan minasakir daw nila. Nako. Hindi nakalimutan ni Pangulong Duterte yun. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Binawi niya yung mga kampana na yun at nabawi niya yung 2 kampana yun. Okay. So tinuligsa ni Pangulo. Yan. di ba? So kaya nakikita natin si PRRD talaga. Kaya parang inaano niya, hindi siya masyadong dumidikit sa Amerika. Pero ako yung diskarte ni PRRD nung presidente siya, maganda. Maganda talaga diskarte niya. Talagang kinaibigan niya yung mga magkakalabang bansa, di ba? Kasi nakita naman natin, Russia, China, Amerika, di ba? Kita naman natin, lalo na yung Russia. Kita nyo naman, naging kaibigan natin ng Russia. Kilala yung Russia na talagang parang independent yan. Talagang hindi basta-basta dumidikit yan kahit kanino. Pero tayo, binigyan tayo ng kahit papaano ng oras ng Russia, di ba? Pangulong Duterte, nung siya ay presidente, nagbigay siya ng pugay sa lahat ng mga nagsasakripisyo sa bayan. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang foreign policy ni Pangulong Duterte is Filipino first policy. Wala siyang pakialam sa interes ng Amerika, interes ng China, interes ng Japan at kung sino-sino pa. May pakialam si Pangulong Duterte saan? Sa interes ng mga Pilipino. Yes. Kaya anong ginawa ni Pangulong Duterte? Minamaliit tayo ng Amerikano, hinahawakan tayo ng Amerikano sa leeg. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Tinabla niya yung mga Amerikano. Nagalit ang Amerikano. Sabi ng Amerikano, hindi ko kayo bibigyan ng armas. Sabi ni Pangulong Duterte, wag. Hulul. Ayaw mo, wag mo. Binigyan naman tayo. Alam ko, binigyan tayo ng China, di ba? Pati ng Russia ba yun? Tama ba? Tanggalin niyang visiting forces agreement. Kayo lang naman na natututo sa amin. Wala naman kami natututunan sa mga itinuturo nyo. Mantakin mo, ituturo sa atin ng Amerika dyan sa visiting forces agreement kung paano gumamit ng mga high-tech na gamit. Wala naman tayo nun. Buti sana kung binibigyan nila tayo nun. Yun ang mahirap dun no? Ituturo sa iyo yung mga ganong gamit pero wala ka namang ganon. Parang tinatakaw ka lang nila, no? Oras na hawak-hawak mo yung dekalidad na gamit ng Amerika, papasubok sa'yo. This is the machine gun, ganyan, no? Sasabihin mo naman ikaw, this weapon is very good. Yeah. Okay, give me that. This is not yours. Parang tatakamin ka lang no? Okay lang sana, tama yung sinasabi ni Boss Dada na kung ibibigay sa atin yung mga ganun, kung bibigay nila tayo ng armas. Kaso nga lang, parang hindi naman nila tayo binibigyan ng armas. Kaya nga, buti pa yung iba di ba? Parang nabalita ko ng panahon ni PRRD yata. Nagbigay ng mga gamit ang China ba o Russia ba? Di ba? Sa atin. Nagawa nila, nagvi-visiting forces agreement, tapos nagaan tayo, balikatan exercises. Tapos pinapagamit nila yung mga Pilipino ng mga high-tech na mga barel, high-tech na mga kung ano-anong mga gamit pandigma. Tapos, syempre, sasabihin nila, ganda, no? Ganda. Bili kayo. Bili kayo. Yun yung sinasabi ko. Para magkaroon kayo. Naturuan na namin kayo kung paano gumamit para magkaroon kayo ng gamit, bumili kayo. Hindi naman sila nagbibigay sa atin ng gamit. Pag umalis man sila, dala-dala naman nila yung mga gamit na pinahiram nila sa atin. So sila lang ang nakikinabang sa atin kasi bibili tayo ng gamit or kung hindi man, nakikinabang sila sa survival natin, yung ating survival expertise. Kasi mga Pilipino, yung mga sundalo natin, sanay yan sa bundok talaga. Kahit 2 linggo, meron nga silang tinatawag na Hell Week. Ibig sabihin, 1 buong linggo silang hindi matutulog. Mag-ooperate lang sila. Ganyan kagaling yung mga sundalo natin. So sila matututo sila sa atin ng survival. Tapos tayo, matututo sa kanila ng mga high-tech na mga gamit. Tapos wala naman tayo nun. Yan ang pinakamahirap talaga pagiging sundalo. Kaya alam naman natin yung ginagawang sakripisyo ng mga kasunduluhan natin, lalo na pag nasa bundok sila. Talagang mayroon silang mission. Talagang napakahirap. Hindi talaga sila natutulog sa bundok. Talagang kung ano lang yung dala-dala nila mga pagkain doon, yun lang talaga parang, di ba? Tapos
delikado pa yung buhay nila doon. Pag naglalakad ka, hindi mo alam kung bawat hinahakbangan mo doon, ligtas. Mas mabuti pa nga medyo yung pulis, pag nagro-ronda-ronda ka, safe ka pa eh. Pero kapag ikaw, militar ka, sundalo ka, nagro-ronda ka sa gubat, sa bundok, hindi mo alam eh, bawat nilalakaran mo, kung may matatapakan kang landmine, may matatapakan kang mga patibong na may mga pasabog, o raratrating ka na lang bigla. Diba? Ang hirap maging sundalo. Diba? Kasi meron nga akong kilala eh, kagagraduate lang ng pagiging sundalo ha. Ito share ko lang. Kagagraduate lang ng pagiging sundalo. Siguro wala pang 1 month. Ayun, parang ano siya eh, pagka-graduate niya, dinestino agad sila doon sa Mindanao. Ayun, napalaban ata sila. Napalaban. Tapos, wala pang 1 month. Ayun. Tigok. Oo, hirap talaga maging sundalo. Kasi talagang, hindi katulad ng pulis, kahit pa paano, safe ka pa. Depende nila kung ma-assign ka sa mga, homicide ba yung mga ganyan? Yung mga, nang re-raid ng mga ganto-ganto, ng mga sindikato. Yun, medyo mahirap. Pero kapag ikaw, na-assign ka lang sa opisina, sa presinto, wala, ligtas ka ron. So sabi ni Pangulong Duterte, tanggalin na yan, visiting forces agreement. Kung gusto nila, magbayad sila sa atin kasi natututo sila sa atin eh. Nagmatigas si Pangulong Duterte, ganun hindi mo ako bebentahan ng armas, binabayaran ko naman yan. Dito ako pupunta sa China. Ayun, China. Dito ako pupunta sa Russia. Yun, Anong sa ginawa ng Russia, Amerika? yan. Di sabi, hindi na, bati na tayo. Bati na tayo, wag na, sorry na. Sumuko, Diba? no? Ganun si Pangulong Duterte, Tama. ayaw mo sa akin. May mga iba pang tao dyan. Ano kasi ang pride ni PRRD, 'di ba? Yun ang tunay na presidente, 'di ba? Yun ang dapat gawin ng isang presidente, hindi yung parang nagiging sunod-sunuran tayo sa mga bansa. Yung pinapakita dati kasi ni PRRD, hindi niya pinapakitang tayo pwede yung under-underin. 'Di ba? Tsaka utak ang ginagamit ni PRRD kung saan tayo makikinabang, doon tayo sumasama, doon tayo dumidikit. Siyempre hindi tayo bumabalik, hindi tayo didikit doon na ito na didikit ako, hindi. Kung kinakailangan lahat madikitan natin, yun ang ginagawa niya eh. Edi friends to all, yun ang foreign policy ni Pangulong Duterte. Friends to all. Kaibigan mo lahat, di mo naman kailangang awayin eh. Kung makakatulong sa'yo, bakit mo aawayin? Walang-wala ka na, ikaw pa yung mayabang. Wala kang capability na makipag-gera, ikaw pa yung pinakamatapang manghamon. Wala kang capability para anong tawag dito sa pagdating sa ekonomiya. Umaasa ka man sa labas. Ikaw ang numero 1 importer. 'Di ba? Importer, tayo ang bumibili, hindi tayo ang nag-i-export. Tapos magyayabang ka. Karamihan ng mga dito, ginagamit nyo rito nang gagaling sa bansa namin, tapos yayabangan mo ko. An independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Pangalawa, yung dahan-dahan na pagbalik ng insurgensiya. No? Nakikita natin na merong mga iba't ibang skirmishes sa mga lugar at nakikita natin doon MILF dahil hindi na nasusunod kung ano man yung mga napag-usapan at nakikita nila mabagal yung pagbabago doon sa kanilang lugar. Thank you, ma'am. We have Sir Archil from GMA. Sir Archil. Ma'am, good morning po. Ma'am, sa kapatuloy po na krisis ngayon, lalo na sa energy at sa lines, ma'am, ano po yung dapat na hakbang na gagawin ng pamahalaan kung maibsan itong nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Ang daw, Sa krisis na lines, ma'am, gusto ba dapat ang gawin na ating pamahalaan kung maibsan yung nararamdaman ng kahirapan ng ating mga kababayan? Paniwala ko kung ang tanong is ano ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan. Napakaganda nung tanong. Hindi, tsaka ito, sandali Kumbaga sa mga ganyan tanong, mas magandang tanungin talaga yung Pangulo. Kasi syempre, Vice President na si BP Sara, kahit pa paano, tutulong din siya. Pero tutulong lang din. Kumbaga nasa likod lang kasi siya ng presidente. Ang overall talaga niyan, sa problema ng bansa natin, ang lulutas niyan, yung presidente. Nasa kanya yung power, nasa kanya lahat. Diba? Kaya nga minsan ako nagtataka ako kung bakit hinahanap nila si BP Sara. Hindi po na, may mga problema tayo sa bansa, nasaan na si Sara Duterte, nandoon sa tatay niya. Diyos ko naman, lagi ko nga sinasabi, kung si BP Sara dito, pupunta dito sa Pilipinas at tumulong sa inyo, ang tanong, patutulungin nyo ba? O kung hindi man siya humingi ng tulong sa inyo at gusto niyang tumulong ni BP Sara, gagawa siya ng sarili niyang hakbang, pag-iisipan nyo naman. Ang sasabihin nyo sa kanya, umiepal na naman to, nagpapalapad ng papel kasi gusto tumakbo ng presidente. Diba? So, ganyan. Dapat hindi siya ang hinahanap nyo. Kasi sa totoo lang, kapag hinahanap nyo lang siya, parang
hindi kumpleto ang araw nyo pag hindi nyo siya nabubwisit. O hindi kayo nabubwisit sa sarili nyo. 'Di ba? Kaya kung may mga problema yung bansa natin, hindi dapat tinatanong kay BP Sara. Siguro yan, anong masasabi mo sa mga nangyayari sa bansa natin? O, 'di ba? Yun, pwede sagutin niya. Gobyerno ang dapat tanungin nila, yung presidente ang tanungin nila kasi yun ang dapat talaga na mag-solve ng problema natin sa bansa. Hindi si BP Sara. 'Di ba? Kasi kung i-solve ni BP Sara yan, malay mo, ma-solve ni BP Sara yan. O, edi, imbis na purihin siya ng gobyerno, baka mamaya sabihin, tignan mo naman to, napaka-epal talaga. Malapalapad talaga ng papel. Di ba? Alam na natin yan. Alam na natin mangyayari dyan. Kaya mas maganda na si BP Sara, tumahimik na lang din, di ba? Para, hintayin niya na lang pag siya naging presidente, yun, malayang-malaya na siya makakilos kung ano ang gusto niyang gawin, di ba? Ngayon kasi talaga, may mga matang nakatutok sa kanya. Maganda man, mabuti, masama o hindi ba? Laging may masasabi sa kanya. Si Inday ba, ito lang question. Si Inday ba, nagpunta dyan para magpa-interview? Si Inday ba nagkusa na pumunta dyan at sila yung nag-interview. nagbigay ng kanyang mga, ng kanyang, yan, mga sinasabi niya, voluntaryo ba niyang binigay yan? Pumunta siya dyan, hinarap niya yung media, nagtatanong yung media, sumasagot lang siya. Tinatanong siya ng media, patungkol sa mga krisis na nangyayari ngayon, anong sagot ni Inday Sara? Tulungan ang mga kababayan natin na ang ating Pangulo. Kung ang tanong is ano ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan ay dapat Ang tanong, ano po ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan para masolusyonan itong mga problema na ito? Kung ako si Inday Sara, sasagot ako, ganito ang dapat na gawin natin. Boom, 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 boom. Kung halimbawa sumagot si Inday Sara ng kung ano yung kung paano niya gagawin kung siya presidente, ganito ko gagawin. Kung halimbawa nagsalita siya ng ganun, will it matter? Sa tingin ba ninyo gagawin ng gobyerno yan? Hindi. Yun Yung magiging suggestion niya. Hindi ba ang gagawin nila kay Inday Sara, may sinabi si Inday, hindi ba hahanapan nila yan ng butas? Sasabihin nila na wala talagang alam, hindi talaga pipwede. Di ba? Yun yun. Kaya nga magsalita at hindi si BP Sara, may masasabi sila. Kaya mas maganda wag na lang magsalita si BP Sara, mas maganda yung sinagot niya. Sila dapat ang sumagot niyan, yung pamahalaan ngayon. Di ba? Instead of, may idea pala si Inday, why not? Kausapin natin siya. Total, wala talaga tayong alam, bobo tayo eh. Kung mayabang naman to si Inday at sinasabi niyang kaya niya, why not? Kausapin natin si Inday. For the sake of the Filipino. Kaya lang, meron silang pride na inaalagaan. Ayaw nila na makakuha ng credit si Inday Sara. Kaya ngayon, kahit si Inday Sara, meron siyang suggestion. Alam ni Inday, nasasayangin lang niya yung laway niya kung ililay tama. niya yung mga suggestion Hahaba niya lang dahil yung usapan hahanapan dyan. lang naman yun ng mali nung mga Siyempre, pag taga-gobyerno. narinig Tama? yan. So anong sagot ni Inday? Anong masasabi mo? Paano matutugunan itong mga problema na ito? Anong sagot niya? Siguro dapat tanungin natin ng Pangulo. Ano ba yung mga ginagawa niya para matugunan ito? Kasi hindi siya yung tamang tao para mag-lay ng mga sagot patungkol sa issues na kinakaharap natin. Bakit? Hindi niya trabaho yun eh. Ang trabaho ng Vice Presidente, kung hihingan siya ng opinion, kung itong mga nagtatanong na ito, hindi media, kung yung Malacanang nagtatanong nito, baka sakaling sumagot siya. At kung talagang matino ang isip ng Malacanang, i-acknowledge nila or pag-aaralan nila yung sinasabi ni Inday Sara. Why? Mahirap sa Metro Manila. Mahirap sa Cebu. Mahirap sa kahit saang dako ng Pilipinas. Kakagaling ko lang sa Davao. Kanina lang ako bumalik ng Maynila. I've been in Davao for almost every month nandiyan ako sa Davao. At tumatagal ako sa Davao, hindi lang isang araw, 2 araw. Linggo ang tinatagal ko dyan, 1 linggo, mahigit 1 linggo. And masasabi ko talaga na iba talaga sa Davao. Alam ba ninyo na yung krisis, hindi mo masyadong feel sa Davao. Wala akong makikita sa Davao na sobrang dami ng namamalimos. Meron talagang mga namamalimos. Ang iba dyan sa Davao, bawal eh. Pagka ikaw nga daw may namamalimos, nagbigay ka, huhulihin ka eh. Bawal na bawal yan dyan. Dyan sa Davao, walang vandalism. Walang mga nakasulat dyan sa namakibaka. Revolusyon ang solusyon. Walang mga ganun. May kita mo, involved Yun talaga yung mga yung leadership. taga-Davao City Pinapakita sa talaga. problem Sumusunod solving. yung mga tao. Involved. Hindi lang talaga nila maiwasan yung pagtaas ng presyo ng bilihin at saka pagtaas ng presyo ng ng gasolina, pero may ginagawa yung local government para yung mga kababayan nila ay yung mga constituents nila ay hindi magwatak-watak at magrambulan. Parang meron silang plan in place para yung mga tao hindi masyadong mag-alala.
O pag nagpunta ka sa Davao, hindi mo mararamdaman talaga na mahirap katulad dito. Makikita mo nabawasan din yung mga sasakyan. Pero ang LGU kasi marami silang mga libreng sakay dyan. So Yun, no? in terms Sana of all. yung mga commuters, yung public transportation nila dyan sa Davao, maayos eh. O hindi katulad ng Metro Manila pero maayos. At saka meron silang mga bus dyan na libre. Bukod dun sa Bagong Pilipinas bus, yung Love Bus, bukod dun, si Mayor Baste, gumawa siya ng bumili siya ng mga bus na 10 at madadagdagan pa daw yun ng 10 para para Yun ang medyo- umikot at magbigay ng libreng transportasyon. Isa pa, inaano na nila, kino-convert na nila unti-unti dahil nakikita na nila itong problema na ito, hindi lang ngayon mauulit ito. Kaya ano na sila, ini-electrify na nila yung mobility nila diyan sa Davao City. O dito ba naiisip ba natin 'yan? Wala. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay PH News Files at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Boss Dada. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.